Pero itong Kontrobersya isang yan. binanggit na ito ang mapapatingala ka sa langit dyan, ha? Totoo? Parang ganun? Ha? May shot pa tayo nito? Mapapatingala ka sa pagka narinig mo, Mapapatingin ka sa kawalan din? Oo. Hindi, kayo namamana ka sa kawalan. Parang naglalakad ka, nakatingala ka dyan. Oo. Alam mo kung ano ito? Ano yan? Ito po ang sinabi niya, we are going to launch a rocket into space. Mapapatingala. Yung sa Cagayan! Oo. Oo. Magtatayo sa Cagayan ng isang spaceport. Ba? Spaceport, kauna-unahan po yan. Spaceport pala yan? At dyan ay i-launch, paliliparin ang isang rocket, test rocket, simula sa susunod na taon. Hindi, ang alam ko, kanya-kanya tayong rocket, Nelson. Huwag tayong pakialaman na dyan. Ay, yung rocket mo at rocket natin. Panoorin natin ito. Sige. Ang sinabi ng Pangulo. Baka kasi hindi nyo napansin Ito, Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean Aerospace Company. ano bang importansya dyan, Nelson? Sabi mo, pinag-uusap-usapan niya sa social media. Bakit? Hindi pa posible yan? Hindi, ang usapan kasi sa social media ngayon ay, una, maraming nagtatawa, ha? Maraming Ba, ganun? ginagawang, ano bang tawag doon? Memes. Ridicule, Oo. Ganun. Pinagtatawanan, Yung ideya na yan? binabatikos kung bakit daw uunahin pa ng Pangulo ng ating pamahalaan na mag-launch ng rocket. Ngayon, mas marami namang problema na nandito sa lupa. Yan. Bakit kailangan? Yun, at Hindi, ako naman siguro, wala namang siguro masama. At least ano yan? Sabi mo nga, kakaiba. Ngayon lang natin narinig, nga naman. Di ba, meron pala tayong ganyan na iniisip natin magpapalipad tayo ng rocket. Yes. Ano yung purpose ng rocket? Kasi alam ko, may iba kanya-kanyang rocket nga tayo, di ba? May isasakay yata dyan eh. Sa rocket na yan? Para hindi na makabalik. Hindi, nagtagumpay na yung rocket ng iba. Di ba? Natangay na yung pondo ng plant ko. Pero seryoso. Pero seryosong usapan. Pagka kasi may rocket technology ang isang bansa, iba na yan. Ibang level na yan. Ibig sabihin ay... ibig sabihin yan, wala nang gutom na tao dyan. Ganon? Kasi Hindi, ibig technology sabihin, yun, yung basic na, parang pamilya dyan, ha? Bumili ka ng tsedeng, kotse. Bakit ka bumili? Kasi nakakakain na kami na maayos Diba? Nakapag-aaral yung mga anak. Kasi hindi po pwede na bibili ka ng kotse, tapos wala naman kayo pagkain. Ni piraso ng itlog, di ka makabili. Di kayo talbos ng kamote. Anong ibibili mong gasolina? Paano tatakbo yun, di ba? Hindi, at least may pamporma ka. Yun. May pamporma. Pero hindi nga siya practical. Yun yung sabi ng mga kritiko na bakit mo uunahin yan, marami pa namang mas problema ang Pilipinas. Hindi, baka pag salipaw-paw sa hipapawid yan, makakuha ng yaman doon. Pagbalik sa Pilipinas, baka magdala ng kayamanan sa Pilipinas yan. Yung rocket na yan. Sa unang tingin, parang hindi nga maganda. No? Pero kasi, matagal na ho kasing naitatag sa atin yung kung tawagin ay Philippine Space Agency. Katumbas nito ng NASA PSA yun. Philippine Space Agency. PhilSA ang tawag. PhilSA. Okay. Ang problema, PhilSA lang sila, opisina lang, pero yun nga, walang mga project na ganito. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng partnership sa South Korean company, Perigi Aerospace Incorporated. Yun ang sinasabi ng Pangulo na parang napagkasunduan ng Pilipinas ng South Korea. At dyan ay nag-train ang mga Filipino engineer. Ba?
Ibig sabihin, kapag nag-launch tayo ng rocket, ay mga Pilipino ang Ganun. magmamanage para magkaroon ng application yung kanilang mga napag-aralan. So talagang papasok, rocket science na tayo. Rocket science na. Oo. Oo. At dahil dyan, ay mas tataas yung capability ng Pilipinas sa ganitong mga technology. Yan, no? 2027 mission. Alam mo ba kung anong ilulunsad? Anong klaseng rocket ito? Yun na nga, anong rocket yan? Ito ay isang liquid fueled sounding rocket. Sounding. Okay. Pero maliit lang ito. Oho. Ang pwede lang isakay dito ay 2 kilo. 2 kilong bigas? Oh, 2 kilo. 2 kilo bigas. 50 pesos, diba? 25 bigas. Baka may Hindi, sa isang, anong ang... training lang siya para lang makita na, uy, Nakapagpalipad tayo ng rocket. Para lang matesting yung system. Test rocket nga lang eh. Ganun. Oo. Sa dami na nga ng rocket sa Pilipinas hindi pa ba tayo nagkakasunod? Pagdating ng panahon na kaya na talaga natin gumawa ng mga pwedeng sumakay ang tao, may isasakay tayong tao para pumunta, mag-landing sa araw dyan. Matutupad na yung pangalap ni dating Pangulong Erap Estrada. Paliparan niya rin ng gabi para wag masyadong mainit. Tama. Pupunta sila ng gabi para hindi sila mainitan. Pero Hindi kasi tala nga namang mapapaisip ka. Siguro ito ay maganda ipaliwanag ng husto eh.